Iminungkahi sa Kamara, itigil ang ayuda, sahod ang itaas. So, dapat nga bang itigil ang ayuda at itaas na lang ang sahod sa lahat ng sektor? At paano naman kung mas mataas pa ang gastusin kaysa sa sahod? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ayuda o dagdag sweldo? Yan ang ipinaglalaban ni Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List sa Kamara. Bibigyan nyo ng ayuda mga manggagawa ng 1,500. Ang kahulugan niyan, 50 pesos per day. Tanungin ko kahit sino dito sa bulwagang ito. May mabubuhay ng 50 pesos kada araw. Dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, apektado ang lahat dito sa atin, partikular na ang mga manggagawa na halos subsub na sila sa trabaho. Mabuhay lamang ang kani-kanilang mga pamilya. So ano-ano pa ang mga sektor na apektado sa krisis na ito? Ang pinaka-apektado ito, mga driver at mga nasa transport sector. Mga magsasaka, dami din sila at mga mangingisda. Mga manggagawa sa pabrika at mga manufacturing. Mga ordinaryo manggagawa sa lahat ng sektor. So, dapat bang itigil ang ayuda at itaas na lang ang sahod? Well, ang ayuda ay temporary solution lamang at hindi ito pang matagalan. Committee hearings na, ang binabanggit palagi, puro ayuda. Pinagsisigawan na ng mga manggagawa, itaas nyo yung sahod. Bibigyan nyo yung mga manggagawa, 1,500 na ayuda. Anong klaseng pambabastos? So, dapat bang itigil ang ayuda? Well, hindi dapat basta-basta o biglaan itigil. Pwede naman pero mahalaga pa rin ito sa mga mahihirap na pamilya na walang sapat na kita at source ng income. Para sa mga nawalan ng trabaho dahil sa krisis. Ang mga senior citizen, PWD at iba pang mga vulnerable sectors, maapektuhan din po sila. Kung aalisin ka agad, maraming mahihirapan lalo na yung mga walang fallback o walang trabaho. So, dapat bang itaas ang sahod? Ito dapat. Opo, mahalagang itaas ang sahod. Lalo na kung hindi na sapat ang cost of living. At bakit naman? So, dahil mas sustainable, hindi ka naaasa sa tulong, may regular ka ng kita. So, susunod, mas dignified. Pinaghihirapan mo ang kinikita at hindi ka umaasa. Mas nakakatulong ka sa ekonomiya. Mas malaki ang spending power ng mga tao. So ano pa ang mas magandang approach? Hindi either or o neither nor. Sa aking palagay, mas ideal ang targeted na ayuda plus mas mataas na sahod. So sabayan, panatilihin ang ayuda para sa tunay na nangangailangan at sabayan ng pagtaas ng minimum wage at paglikha ng trabaho at pagkontrol sa presyo ng mga bilihin. Pero bakit kailangan pa rin na itaas ang sahod? Kahit may risk, may strong reason pa rin. Yan yung reality check o yung talagang nangyayari. Tumataas na ang presyo kahit walang wage increase. Hindi sumasabay ang sahod sa cost of living. So ito ang issue ng real wage. So ibig sabihin, kahit pareho ang sahod mo, mas kaunti na ang nabibili mo. Yung mga waiter, yung mga security guard, yung mga pumapasok, mga nag-a-assist sa atin dito, mga minimum wage earners, pumapasok, nakamotor yung mga yan, nagpapagas. Hindi nyo alam ang tunay na buhay at karanasan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. So bakit may takot sa pagtaas ng sahod? Kapag tinaasan ng sahod, lalo na yung mga minimum wage, may chain reaction po yan. So ang posibleng mangyayari, tataas ang gastos ng mga negosyo, syempre yung labor cost, at para makabawi sila, magtataas din sila ng presyo. So ang resulta, mas mahal na bilihin. So ito ang tinatawag na wage price spiral. So simpleng example, tinaasan ng sahod, tumaas ang presyo ng pagkain, kulang ulit ang sahod, hihingi ulit ng increase, di ba? Paulit-ulit lang. So, ano ang mas smart na solusyon? Kailangan ay balance strategy. Una, gradual wage increase. So, hindi biglaan, kahit dahan-dahan. At isama ang targeted na ayuda. Para yan sa mga nangangailangan. Susunod ang price control at supply improvement, lalo na sa pagkain. At job creation and business support. So kayo ano sa palagay nyo ang mas mainam na solusyon sa krisis na nararanasan natin ngayon? So i-comment nyo lang yan sa comment section at pag-usapan natin.